isang nakakagulat na pangyayari sa ilog ng Euphrates dahil ating itong nakuntit mga kaibigan na ito ay unti-unti nang natutuyo. Ngunit ang nakakamangha dito ay maraming mga bagay silang nakita. Isa na dito ang Golden Mountains at sa pagkakataong ito ating titignan ang iba pang mga bagay na nireveal sa historical at isa sa mga pinakasikat na ilog na binabanggit sa banal na kasulatan. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kaya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Nakakamangha na ang Euphrates River ay isa sa mga pinakaimportanteng parte ng sibilisasyon ng tao dahil sa libong mga taon ay hindi niya hinahayag at dinidisclose ang mga monumental discoveries na nag-capture sa atensyon ng mundo. At sa ating kapanahunan, sa critical na moment ng history, kanyang ino-offer ang mga misteryo na nakatago sa ilalim ng ancient waters ng Euphrates. Ating tignan kung ano nga ba ang na-explore at isang extraordinary revelation na nangyayari sa ilog ng Euphrates. Ang Euphrates River ay nag-originate sa kabundukan ng Turkey at ito mga kaibigan ay nagfa-flow patungo sa Syria at Iraq. Ang tubig mula sa Euphrates River ay isang mahalagang bahagi ng pinagkukunan ng tubig ng milyong mga tao throughout history. Ang kanyang historical at cultural importance ay hindi ma-overstate sa anumang klase ng iba't ibang naunang sibilisasyon katulad na lamang ng Sumerians, Akkadians, Babylonians at Assyrians. Ang river na ito ay nagbigay ng mga curiosity at speculation patungkol sa mga unusual events na nangyayari ngayon sa Euphrates River. Ngunit ngayon mga kaibigan, mga bagong revelasyon ang nagbibigay ng excitement sa mga scientists at historians at archaeologists habang ang tubig ay unti-unting naglalaho. Nakikita ng mga scientifico ang mga nasa ilalim nito na dinidisclose ang mga treasures at artifacts sa pinakaunang sibilisasyon sa buong mundo na ito ay bahagi sa ginawa ng ating Panginoong Diyos, ang Garden of Eden. Marami ang namamangha sa mga misteryo na nangyayari mga kaibigan sa Euphrates River na hindi may pagkakaila na ito ay isang espesyal na ilog na dumadaloy sa loob ng Garden of Eden. Ang mga misteryo sa mga nakaraan ay nakikita ito ng mga archaeologists habang sila ay nag-excavate sa site at nadodocument ang mga iba't ibang mga artifacts at architectural detail na nagbibigay sa kanila ng fascination. At habang nakikita nila mga kaibigan ang mga misteryo sa ilalim ng Euphrates River, sila ay sobrang nagtataka kung bakit nagkaroon ng mga ganito sa ilalim ng Euphrates River. At ito ngayon ay atraksyon sa mga turista sa iba't ibang dako ng mundo dahil napakayaman pala ng Euphrates River sa mga cultural landmark na pwedeng mag-contribute sa kung ano ang nangyari sa Mesopotamia, ang cradle ng unang sibilisasyon na ito rin ay originally ang Garden of Eden. Nababanggit sa Biblia ang patungkol sa Babylonia na tinatawag ring Mesopotamia noong unang panahon na ito ay may relasyon sa Garden of Eden na binabanggit sa Genesis ang koneksyon ng Euphrates River sa origin ng humanity. Sa iba ay mysticism ito, ngunit tayong mga Kristiyano ay naniniwala na ito ay biblical at ito ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ngunit pagkatapos ng Babylonian Empire, ang mga Persians at Greeks maging ang Romans
ay lahat sila ay naging bahagi sa pagkukontrol at pag-expand ng Euphrates River. At ganun din ang Islamic Caliphates na ito ay kinontrol nila noong AD 7th century. At ito ay naging malaking bahagi sa pag-expand ng Islamic Empire na kung saan lumaki ang impluensya ng Islamic Empire sa rehiyon na ito. Ngunit nagkaroon ng malaking trahedya at destruction sa panahon ni Saddam Hussein sa lugar ng Euphrates dahil sa bakbakan ng Iraq kontra sa Iran. Ito ay nangyari noong 1980s at na-direct ang flow ng river ng Euphrates na nakapagbigay ng damage sa napakaraming mga buhay, hindi lamang sa mga tao kundi sa ecosystem, na kung ating makikita, ito rin ang nangyari sa panahon ng Persian Empire noong dinivert nila ang tubig upang bumaba ito at sa kanila sinugod ang Babylonian Empire. Nagbigay ng threat sa agricultural wildlife at livelihoods sa milyong-milyong mga tao na nagdidepende sa tubig na ito. Ngunit sa panahon natin ngayon ay nakikita ng mga scientists ang mga hidden treasures na talaga namang unexpected, mga kaibigan, na na-excavate sa ilalim ng Euphrates River habang ito ay bumababa. Isa na dito ang Mountains of Gold at ang iba ay ang mga kamangha-mangha na mga koleksyon ng mga ancient statues na nakarve sa mga bato, na ang figure na ito, mga kaibigan, ay nakadate back more 4,000 years ago at sino-showcase nito ang artistry, craftsmanship ng ancient Mesopotamian civilization. At sa mas ilalim pa na parte ng tubig ng Euphrates, makikita dito ang mga interesting na mga archaeological findings mula sa Babylonia. Naika pa ng mga scientists, sila ay nagre-research sa mga riverbanks, sa mga structure na na-preserve sa ilalim nito, na ito pa ay panahon ng Neo-Babylonian period. At napakarami pang mga historical patterns at napakarami pang misteryo ang pumapalot sa Euphrates River. Kaya naman kung ating makikita, mga kaibigan, napakahalaga na pag-usapan natin ang patungkol sa Euphrates. Dahil alam nyo ba, mga kaibigan, sa huling kapanahunan na binabanggit sa libro ng Revelation chapter 16, ang Euphrates sa huling kapanahunan bago darating ang ating Panginoong Diyos ay unti-unti nang matutuyo. At ito ay tuluyang matutuyo sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Na noong unang panahon, ginawa ng ating Panginoon ang Euphrates River para matulungan ang mga unang sibilisasyon. Ngunit ito ay magiging tuyo sa huling kapanahunan, na ang ibig sabihin nito, tapos na ang sibilisasyon sa mundong ito at tayo na ay pupunta sa langit na bayan. Mga kaibigan, ang ating mundo ay hindi ito ang ating permanenteng tahanan, sapagkat binabanggit sa Filipos, tayo ay tagalangit at hindi tagalupa. Kaya naman, tayo, mga kaibigan, ay manumbalik sa ating Panginoong Diyos dahil ninanais niya na tayo ay makapiling sa orihinal na tahanan natin, ang langit kasama ng ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pagbibigay sa amin na mga katotohanan na binabanggit sa Biblia, na ang Euphrates River ay napakalaki ng role pala nito sa aming pong history. Na Panginoon, itinatag niyo ang river na ito upang matulungan ang mga sinaunang sibilisasyon hanggang sa aming panahon. Ngunit ito, Panginoon, ay magiging tuyo sa huling kapanahunan. Nagpapahiwatig na hindi na po namin kailangan ang tubig, Panginoon, mula dito, kundi kinakailangan po namin ang tubig na buhay, na pag kami, Panginoon, ay uminom, ay hindi na po kami kailanman mauuhaw. At ito ay sa pamamagitan ng mga katotohanan ng patungkol sa aming Panginoon Kristo. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at mula ngayon, itinatalaga po namin ang aming buhay sa inyo. At pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming sabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.